Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray magbabalik. So bali sa video na to ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng aking pangnegosyong mini pizza. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. So bali kung gusto mo matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lamang yung aking video simula hanggang dulo. So bali yung una kong ginawa mga sangkay is yung tinapay ng ating pizza. So yung kailangan lang natin ng asukal, naglagay tayo ng vanilya, sunod ay asin. So mga simpleng ingredients lang yung ating gagamitin mga sangkay. Napakadaling sundan itong ating recipe ng pizza. At maglalagay ako dyan ng powder milk. Bali sa mga nagtatanong ng recipe ng ating pizza, ito na po ang inyong niintay mga sangkay. Sunod ay naglagay nga pala ako ng shortening at maglalagay na rin ako ng tubig. So bali ito nga palang gagawin natin tinapay ng pizza mga sangkay. Yung kanyang dough ay gagamitan natin ng makina para mas mabilis nating mamasa itong ating tinapay ng ating pizza. So bali dito sa part na to ay tinunaw ko lamang yung ating asukal bago ko ilagay yung ating 1.5 kilo na harina. So bali yan mga sangkay, first test yung ating ginamit dyan or hard flour. At naglagay na rin tayo ng yeast. So yan, konting yeast lamang yung aking nilagay mga sangkay dahil hindi ko naman kailangan palsahin ng makapal masyado itong ating tinapay ng pizza. At pagkatapos niya mga sangkay is binuo ko lamang itong ating masa. Bali inuulit ko, gagamitan natin ito ng makina. Hindi naman natin kailangan totally makinis na makinis itong ating crust ng pizza. Basta maimakina lang natin ng mga ilang minuto. Mano-mano mga sangkay, pwede madali lang itong gumawa kapag mano-mano. Dahil hindi naman natin ito kailangan pakinisin masyado. Dahil tatakpan din naman natin ito ng ating mga toppings. At ito na nga mga sangkay, kapag nabuo na natin, ay gagamitan na natin ng makina. So bali malaking bagay mga sangkay pag meron tayong makina. Dahil mas mabilis natin mapapakinis yung ating mga dough kung sakaling tayo ay maramihan kung gumawa. So yun, kung sakaling kayo baguhan pa lamang po at gustong gumamit ng dough roller ay ingat-ingat lamang po dahil napakadelikado sa pag-ooperate po ng dough roller. Yung mga may experience na nga po ay natsatsambahan pa rin po na may pasok yung kanilang kamay. Paano pa kaya kung baguhan? So bali kailangan po dapat meron sa inyong nakatingin kapag kayo nagpa-practice. At ito pagkatapos nating may daan sa makina nitong ating tinapay ng ating pizza ay cut na po natin. So bali ang timbang ko nga pala dyan mga sangkay is 45 grams. Kung sakaling kayo gagawa ng pang negosyo mga sangkay ay mas mainam na i-costing nyo po, alamin nyo kung magkano inyong naging puhunan. Nang sa ganun ay alam nyo rin po kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto. Para hindi nyo pa man naibibenta lahat ang inyong produkto, hindi nyo pa naibibenta, ay alam nyo na kagad na meron kayong kikitain kung sakaling mauubos nyo inyong produkto na ititinda. At pagkatapos sa ating make up mga sangkay, kung mapapansin nyo ay binilog natin na parang pandikoko. So ganyan muna yung ating gagawin mga sangkay para pag atin ng ninipisan mamaya hindi tayo mahirapan dahil bilog na siya. Kumbaga ninipisan na lang natin yan mamaya kapag nagawa na natin yan lahat. At kapag nagawa na natin yung mga sangkay, rest muna natin ng ilang minuto yan. Takpan lang natin ng plastic para hindi manuyo. So bali ang purpose nga pala ng pag rest natin yung mga sangkay para hindi na lumaban yung ating dough kung sakaling ating ninipisan. Gagamitan natin yan ng rolling pin sa pagpapanipis itong ating pizza crust. So kung mapapansin nyo, hindi na lumalaban yung ating crust, diba? Kasi kung diniretso nyo yung mga sangkay, babalik pa yan kapag binanat nyo siya, babalik siya kung saan siya nanggaling. Ganun. Kaya kailangan muna nating i-rest bago natin gawin yung next natin na step. Okay? So yun, sana masundan nyo yung ating paggawa ng ating simpleng recipe ng pizza. Marami nagtatanong, ito mga sangkay, panoorin nyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kang magpa-fast forward, maiksi lang ito ating video. At huwag mo na rin kalimutan mag-like at share itong ating video. At syempre, pasuportahan mo na rin ang aking channel. At kung naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan mo lamang yung aking channel mga sangkay. Marami na po akong naka-upload dyan na recipe about baking. Or kung gusto mo, pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po. Mas marami na naka-upload doon na recipe about baking. At ito na mga sangkay, pagkatapos natin malapad lahat itong ating pizza crust, ay lalagyan na natin ng toppings. So ayan, bali yung aking partner, nagpatulong na nga pala ako maglagay ng yung ginamit kong sauce dyan mga sangkay is yung sweet style spaghetti sauce para manamis-namis na yung ating ginamit na sauce, hindi na natin kailangan timplahan. At habang naglalagay siya dyan ng sauce sa ibabaw nitong ating pizza crust ay naglagay na rin ako ng cheese, melted cheese po yung aking ginamit dyan mga sangkay. So bali nga pala, nasa sa inyo po mga sangkay, kung sakaling gusto nyong makapal yung crust ay paalasahin nyo po muna bago nyo isalang. So bali ito mga sangkay is ilang minuto ko lamang tong pagkatapos kong mailapad lahat ng ating crust ay nilagyan ko na kaagad yan ng toppings at ididiretso ko na rin po yan salang. So yan lang po yung ginawa kong toppings dyan mga sangkay is sweet style spaghetti sauce. Yun naman po yung aking ginamit. At naglagay ako ng melted cheese at maglalagay na rin tayo ng ham. So ayun mga sangkay, yung ham na aming ginamit is yung mumurahin lamang po na ham yan mga sangkay dahil
hindi kaya sa costing. Wala tayong kikitain kung sakaling mahal na ham yung ating gagamitin. So yan, bali nagpatulong na ako sa aking partner para maisalang kagad itong ating pang negosyo na mini pizza. At ito na nga, pagkatapos namin malagyan ng toppings ay sasalang na po natin. So bali yung init ng ating oven dyan mga sangkay is 160 degrees Celsius. So yan, wag niyong kakalimutan na may sinalang kayo mga sangkay ha, dahil baka mamaya maging uling naman yan, magkulay uling naman yan pag nakalimutan nyo, sayang naman. At ito na nga, after 18 minutes na, simula nung ating isinalang ay luto na yung ating pizza. Pwede na kagad natin yan ibenta. So yun, sana makatulong sa inyo ating simpleng recipe. Sana ay makapagbigay idea sa inyo sa mga naghihintay nitong ating recipe. Ito na po, sana mapanood nyo na ito mga sangkay. Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel. Thank you for watching. See you on my next video.